Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, Kami naman to, kapayapaan pala ang gusto nyo. Pero bakit nung una-una nyong rally, pinaaakyat nyo yung mga kamembro nyo at nangangaway, puro politika ang pinagkukuda, kagaya ni Marcoleta. Oo. Paano naging kapayapaan yun? Ang ipinapanawagan, wag pababain si Sara Duterte. Dapat nasa gitna lang kayo, no? Nagugulumihan na din ako sa inyo, mga Iglesia ni Cristo. Talaga bang napabayaan na kayo ni Cristo at wala na kayo sa orbit? Kapayapaan pala gusto nyo eh. Hindi mag-rally kayo, panawagan para sa kapayapaan. Hindi yung magpapaakit kayo ng kung sino-sino pa man. Ano? Ganun dapat, ha? Brother Edwil Sabala, kaloka ka. Hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo. Kurimaw din talaga tong isang to eh. Oo. So, nung nag-rally kayo ng January 13 at pinaakyat nyo ang mga politikong wala sa orbit, so you'll expect na pakikinggan yung mga tinatawag nyo. Sino ba naman kayo? Sure ka ba na kayong mga iglesia ay sumusunod sa batas? Eh kayo nga, ayaw to gumulong ang impeachment proceedings. Batas pa lang dapat susundin eh para sa pagkakaisa. 'Di ba? Para sa hustisya. Batas pala eh. Naiintindihan mo ba, Edwil Sabala? Ha? Pinagsasabi mo, batas pala eh. Pero nanggagaling sa bunganga mo na dapat litisin dito si Duterte. So anong tawag nyo sa Supreme Court na naglapag na ng batas ng Cayetano versus Pangilinan? Ha? Hindi yun batas na nagsasabi ang Supreme Court na may jurisdiction ng ICC na oo, gumagana ang ating dikatura dito. Pero saan ba? Saan ba ipinasa? Saan ba isinumite ng mga complainant sa ICC? So, kalimutan natin yon. Ang hustisya na hinahanap ng mga biktima. Sasabihin nyo pa na batas ang susundin. Eh kayo din naman ang hindi nasunod pala sa batas eh. Proseso ang impeachment. Pero nung January 13 ninyo na rally, na sinasabi nyo peace rally, na nagpapaakyat kayo ng kung sino-sinong gunggong na politiko na naaayon sa naratibo ninyo, and you expect the administration to hear you out, and then you are talking now about law,
nasasabihin susundin ang batas dahil may hudikaturang gumagana dito? Kayo ang hindi sumusunod sa batas. Ang liwanag ng sinabi ng Korte Suprema na may jurisdiction ang ICC. Tapos gusto mong litisin dito si Digong? Okay ka lang, Edwin Sabala? Ina mo no? Gunggong ka din nung krimaw ka. Nakakaloka ka. Oh, the fact that you adhere black voting, paano nyo ma-isusure? Ha? Paano nyo na-isusure na yung gusto ng inyong leader ay naaayon at nararapat na hindi siya nakakakuha ng benepisyo na pansarili niya? Sure ka? Baka gusto mong pag-usapan ang nangyayari kay RT at kay Erning. Ha? Ha? Niloloko nyo lang yung mga membro ninyo. Ginagamit nyo ang Diyos para maisulong ang pansarili ninyong kapakanan. Loko din kayo no? Noon galit na galit kayo each other with a JAL, with a KOJC. Diba? Pero bakit nag-lock-in kayo ngayon? Anong ipinapanawagan ninyo? Hindi naman yan peace rally. Ginigiit nyo, ginagamit nyo ang sekta ng iglesia para masabi at mabarakan ninyo ang pangyayari ngayon na ayaw ng taong bayan ng mga Duterte. At kayo ang push ng push ng mga sa mga Duterte at yung mga nasa likod ng mga Duterte na mga pulpul na politiko dahil nakakakuha kayo ng sarili niyong benepisyo. Magkakatotohanan na tayo dito. Idul sa bala. Batas pala ang dapat pairalin. So dapat nanawagan kayo. Oo. Batas pala dapat para makuha ang hustisya. Pero bakit ang silent nyo pagdating sa mga biktima ng AJK ni Duterte? Ha? Hindi ninyo iginagala ang sinasabi ng Supreme Court. Bakit? Gusto nyo litisin dito? Ang liwanag, Rome Statute, Article 127, na even though we already ceased our membership with the ICC, pasok pa rin yun. Pasok pa rin ang ating residual obligation bago mag-March 17, 2019. Naiintindihan mo ba ang sinasabi mong batas? Na yung mga aligasyon, yung mga complaint ng mga biktima ng AJK ay nangyari nung tayo member pa. Batas pala ang sinasabi mo? King ina mo ka sa bala. Nakakapisti yung mga sinasabi mo. Ginagamit nyo si Kristo para sa pansarili nyo. Ginagamit nyo yung mga membro nyong nauuto. Kawawa yung mga membro nyo. Oo. Nakakaawa kayo. Oo. Ginagamit nyo si Kristo. Ginagamit nyo sekta nyo sa pansarili nyong kapakanan. Ang ina mo no? Sasabihin mo pa na hindi sa sinasabing lilitisin. Oo, kailangan niyang mailitis sa tamang korte. Saan nag-file? Sa ICC. Bakit niyo lilitisin dito? May jurisdiction pa ba ang ICC? Oo, ang liwanag sinabi ng Korte Suprema. Paulit-ulit ako para malagay dyan sa ulo mo. Batas ang pairalin. Ipanawagan nyo na dapat gumulong ang kaso ni Digong sa ICC dahil maliwanag na sinabi ng Korte Suprema na may jurisdiction ng ICC sa atin. Inamo kayo, no? Inamo ka. Huwag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairalin ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang Diyos ko, yan naman pala Oo, nagtitiwala kayo sa integridad ng ating hudikatura. Bakit ayaw niyong pakinggan ang sinabi ng Supreme Court na merong jurisdiction ang ICC dito?
naman pala eh. Oo. Na hindi isuko ang soberenya. Pero bakit hindi kayo kumuda na gusto ni Digong maging province na lang tayo ng China? Ang inan nyo din eh, no? Tumigil na nga kayo dyan sa mga ano. Maaari naman kayong mag-rally, walang problema, karapatan nyo yun. Oo. 'Di ba? Bilang mamamayang Pilipino. Pero harinawa naman, huwag nyong gamitin ang sekta ninyo na isasabihin ninyo na marami kayo, na kailangan kayong pakinggan. Ilan na ba ang dami nyo? Ha? So, dapat nagko-call out kay dyan, kay Marcoleta, na pilit sinusuppress ang nararapat para sa sarili niyang kapakanan. Bakit hindi nyo kayang ma-call out yan? Ha? Bakit hindi nyo kayang ma-call out ang isang Chis Escudero? Bakit hindi nyo mag-call out ang Sara Duterte na hindi sumasagot sa kung anumang aligasyon sa kanya? Bakit kayo na siya shut up? Ha? Soberenya pala eh. Hindi dapat isuko eh. Dapat ipinaparinig niyo yun sa buong sangkatauhan, sa buong mundo, that we, the Iglesia ni Cristo, hindi kami sumasang-ayon sa sinasabi ni Digong na maging probinsya na lang tayo ng China. Kapayapaan pala't pagkakaisa eh. Pero bakit hindi kayo nagko-call out sa gusto ng mga Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Ina mo ka din eh, no? Wala ka eh. Selective ka. Biased kayo. It's just because you are benefiting out from this. 'Di ba? Ginagawa niyong uto-uto yung mga miyembro ninyo. Oo. Sana naman, no, mag-umpisa sa inyo talaga ang pagbabago. Oo. Kasi ang sinasabi nyo, kung ano sasabihin ng leader ninyo, sinusunod ng inyong mga miyembro, dapat unahin ninyong sabihin na kami may hindi sumasang-ayon na gawing probinsya ni Digong ang Pilipinas sa China. Na kami may hindi sumasang-ayon na ibibigay ang ating, isusuko ang ating soberenya. Na kami man ay sumasang-ayon sa sinasabi ng Korte Suprema na naniniwala kayo na may integridad pa, na ang paglilitis kay Digong ay narapat lamang nandun sa ICC, sa Hague, Netherlands, dahil yun ang nararapat na korte. Dahil doon isinumite ang complaints at maliwanag na sinabi ng Korte Suprema na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Mag-shut up ka, Edwil Sabala. Oo, think before you do kuda. Inam ka.